Hey, what's up sa inyo mga kakwento? So, kamusta? So, ngayon pupuntahan ko uli yung basurahan dito. Kasi nung nakarang araw, nung papasok po ako sa trabaho ay nakita ko na ang daming nakatambak na mga gamit ng mga Hapon. So, napansin ko talaga as in, nung pagbalik pa rin namin, pag uwi pa rin namin, nandun pa rin. Totoo na yung mga kwento, no? Pagka naman yung mga gamit kagaya sa atin sa Pilipinas, pagka yung mga gamit nakita natin na pwede pang gamitin, mapapakinabangan pa, pwede pa ating pang araw-araw na magamit, kung lalo sa kusina, di ba? Ay kahit sabihin mong second hand yan, ay binibili natin o kinukuha natin, lalo na kung galing lang sa basurahan, di ba? Ganun naman talaga sa Pilipinas, di ba mga kwento, no? So dito ay ang napapansin ko mga kwento, pagka mayroong mga basura dyan, yung mga basurahan dyan at may mga gamit, so hindi basta-basta nawawala, hindi basta-basta kinukuha. Wala din ako napansin ng mga Hapon na kumukuha ng mga itinambak na gamit o parang inilagay na lang sa basurahan. Yung mga Hapon kasi mga kwento, talagang naniniwala sila sa kasabihang malas. Parang ating talagang parang Pilipino din sila, malas na meron silang pamahiin. Kaya kahit na anong ganda o ganong klase pa yung sa basurahan na yan, hindi ho nila basta-basta yung kinukuha. Lalo't hindi nila alam kung saan galing yung bagay na yan, yung gamit na yan, ha? Ibaling yung basurero na yung ang kumuha kasi yung sila mamaya, di ba, yung may-ari na yun hindi nila alam, nagpakamatay pala. So lahat po ng gamit nila talaga ay tatapon na, hindi ko nila basta-basta nilalagay dyan kung saan-saan, ha? Kaya yung mga Hapon talaga hindi ko nila pinupulot basta-basta yung mga nakalagay dyan ng mga gamit kahit na tuloy bagong-bago pa. Bye-bye si Lola. Pinadaan ko lang kasi medyo maingay. Kaya lang sinabi ko mga kwento, yung mga basura dito, hindi ho porket nakikita yung basura ay pwede natin kuhanin, lalo-lalo yung mapapakinabangan natin. Hindi ho ganun dito sa Japan. Merong sigurong mga ilan-ilan, pero masasabi ko na nabibilang na sa daliri. Hindi nagaya noong 2001 and 2005 daw, hanggang 2005 kasi meron tayong mga tropa na Japanese na marunong mag-English. So nandito tayo mga kwento. Wala na mga kwento kasi dati nakita ko nandito yung mga kaserola, yung mga nanastike, kawali. Nandito ang dami dyan. Kahit sa kabila puno din dun. So dinaanan ko nga binalik ang kuli. So wala na tayong makita ngayong gamit. Yan. Kasi dito mga kwento tapunan ng mga gamit, mga basura. Naka-separate. Wala na. Ayan. Pero ganun pa man mga kwento, ang kagayang sinabi ko, hindi ho porket basura dito ay pwede nating kuhanin, pwede nating hingin, lalo pag mayroon mga sticker. Pag ibig sabihin may mga sticker, nagbayad yung mga Japanese na yun talaga mga basurero ang may karapatang kumuha ng mga basura dito. Yun po yung totoo. Ngayon, nabanggit ko din po kanina na bakit hindi mahilig kumuha yung mga Japanese people, yung mga Hapon ng mga gamit na nakatambak lang dyan na alam mo mapakinabangan pa. Kasi hindi ho sila mahilig sa ganun at naniniwala po sila sa malas. Alam niyo po ba yun? Yung malas. Kumbaga may pungsoy din para sa kanila na lalo na pagka hindi nila alam kung saan galing yung mga gamit na yon. Lalo't hindi nila alam kung naniniwala, yun ang pinakakong ko, naniniwala sila sa as in malas sa gamit. Kaya hindi ho sila basta-basta kumukuha ng mga gamit niya kahit na bago pa. As in makikita mong bago pa yung mga gamit dyan. Kaya kayo, kung halimbawang mapupunta na kayo dito sa Japan, huwag ho kayo basta-basta pupulat ng mga gamit niya sa basurahan na kahit na alam nyo maiinggan nyo kayong bago at sa maghihinayang kayo. Kasi alam nyo na, mga Japanese people, mga Hapon, hindi rin sila basta-basta kumukuha ng mga gamit dyan. Hindi na ako kagaya noon, nung araw. Karamihan na rin po pagka halimbawa naglipat na sila ng bahay, yung mga ibang Hapon po ay nagbebenta sa mga second street o yung mga segundo mano o yung mga second hand shop dito kung tawagin. Mas gusto na lang doon na lang mapunta kaysa sa mga basurahan nga na hindi nga naman kaysa naman magbayad nga sila. Dahil nga sa meron tayong tropa na Japanese na marunong mag-English, syempre yung mga kulturo nila ay nagtatanong-tanong ko din. So natanong ko sa kanila minsan kung yung bang ukay-ukay yung second hand shop dito ay matagal na ba. Sabi nila hindi daw. Kasi nung daw way back 1990s ay hindi pa uso yung ukay-ukay, yung second street kung tawagin namin dito. As in talagang parang sa basurahan nila nilalagay yung mga luma nilang gamit, ha? Ngayon nauso na lang yan nung 2000 na lang, 2000 na daw
So parang mas doon na lang nila ipinupunta yung mga luma nilang gamit, ibinebenta na lang nila kaysa yung magbabayad sila ng ticket para lang may tapon sa basurahan yung mga luma nilang gamit. So kaya nauso yung second hand shop dito sa Japan. Trivia ba? Kasi nga meron akong tropang Hapon na marunong mag-English, kaya yun unti-unti ko natatanong kung ano yung nagiging pagbabago dito sa Japan. Isa lang nga po yung yung gamit nila. At talagang problema din sila noon daw pagdating sa mga gamit na luma na. Ngayon nagkaroon ng second hand shop. Yun, doon na lang nila ipinupunta yung mga gamit nilang hindi na kailangan sa bahay. So kaya kayo mga kwento, kung halimbawang mapupunta kayo dito sa Japan, wag kayo basta-basta kukuha ng mga gamit sa mga basurahan, lalo kung may mga sticker. Pag sabihin may mga sticker, nagbayad po sila sa mga para meron silang binayaran na yung tao na yun lang ang may karapatang kumuha ng gamit na yun, saka yung makikita nyo yung gamit na kabago-bago na pagtaka po kayo bakit hindi kinukuha ng mga Japanese na mga kalahi nila yung bagay na yun, na kabago-bago at halos wala pang sira. Talaga masasabi mo kasi ang mga Japanese talaga, mga kwento, talagang naniniwala sila sa kasabihang malas. Siyempre ikaw nga din naman, kung hindi mo naman alam kung saan galing yung bagay, yung gamit na yan, di ba? Tapos bigla mo kukuhanin, meron palang malas, di sa'yo napunta yung malas. Kaya hindi sila basta-basta kumukuha ng ganung bagay. Kasi tatanong ko minsan sa tropa natin na Japanese na bakit ganun nga. Wala daw, bihirang-bihira daw talaga sa daliri mo makikita mo mga Japanese na namumulot na kagaya ng ibang lahi. Kagaya natin, mga Pilipino na mahilig sa mga ganyang bagay, di ba? Na talaga pagka mapapakinabangan mo pa ay pwede pang gamitin, ay talagang kukuhain natin, ipapadala natin sa Pilipinas kasi sayang, kasi Japan nga naman ito, lalo branded yung mga gamit dito. So walong nga talagang mindset natin mga Pilipino pagdating sa hindi ko nang puminalat ng ibang bansa, yung tinakong ko lang itong dito sa Japan, hindi ko kasi sa Korea, ewan ko lang sa Korea kung pagdating sa basura, kung as in basura na ay pwede na nilang kuhanin. So dito po sa Japan hindi ko natin pwede gawin yung ganun, so hindi tayo basta-basta pwede kumuha ng gamit. Hindi na ako kagaya noong araw, konnichiwa, hindi na kagaya nung araw na ganun nga po mga kwento, so kasi nga konnichiwa, kasi nga nung nakaraan napansin ko talaga ang daming gamit, sopa, kaldero. Hindi ko lang siya ni-vlog kasi hindi ko dali cellphone ko kung dala ko cellphone ko makipapakita ko sa inyo kung gaano kadaming gamit yan sa labas. Hindi naman, wala akong makitang mga Hapon na kumukuha na namumulot ng mga gamit na yun. Tapos sabi sa akin ng tropa, sige nga, ikaw kukuha, alam mo kung saan galing yung gamit na yan. Sabi niya, hindi mo alam, nagpakamatay pala yung may-ari. Di ba? Siyempre yung mga gamit na saan mapupunta, sa tingin mo ba magandang kuha rin yung mga gamit ng patay? Yan niya ako. So napaisip talaga ako na kami mga Hapon na hindi basta-basta kumukuha ng gamit. Hanggat maaari hindi namin kinukuha yung mga gamit na yan, hinahayaan namin yung mga taong yung mga taong karapat dapat na kumuha dyan, yung mga basurero dito sa Japan. Yun po yung sabi niya sa akin. Kasi nga naniniwala talaga sila as in sa malas at swerte. Kaya sabi nila, nako, talaga nung sinabi ko pa na bakit hindi nyo pinupulot yung mga gamit ng mga kasamahan nyo, sayang, kabago-bago pa. Sabi ko, naku, sabi niya, mas maganda pang bibili na kahit kahapon pa. Sabi pa nga sa akin, kahit kahapon pa binili yan, mas gugustuhin ko pa rin bumili ng bago. Kasi hindi ko naman alam kung kayo galing yan. Hindi ko alam kung galing sa krimen yan, hindi ko alam kung galing sa patay yan. Yun na talagang paniniwala nila dito sa Japan. So napaka-kwanda na talaga sa malas. Takot sila sa malas, yun ang madaling salita dun. Takot sila sa malas. Tapos sabi niya, alam mo ba pag ang mga Japanese ay naglipat ng bahay, sabi niya, kung ano yung mga lumang gamit nila dyan sa luma nilang bahay ay iiwanan na nila. Karamihan sa mga Japanese ay ganun, na kahit nasabihin nilang gawit pa nila ng ilang taon yan, iiwanan na nila yan. Hindi na nila isasama yan sa kanilang magiging bagong bahay. So kasi kagaya namin mga Hapon, sabi niya, kagaya namin mga Hapon, pag lumipat kami sa bagong bahay, gusto namin panibago ang lahat. Yun ang paliwanag sa akin. Hindi kami yung para bang sa mga Pilipino, para sa atin, may compare ko lang, parang sa atin, diba, pagka maglilipat tayo ng bahay, halos sa kaibubut ng ating mga gamit sa bahay ay sinasama natin, kasi naghihinayang tayo. Yun po talaga ang tunay, ang katotohanan sa paglilipat ng gamit sa mga bagong magiging bahay, di ba?
Pero dito sa Japan mga kwento, ano, yung pong sinabi niya na hanggat maaari pagka lumipat ang Hapon ng panibagong bahay, gusto niya ay panibago lahat, panibagong panimula. Yun ang kanya, bago ang kaldero, kawali, lahat ng bagay gusto niya magiging bago lahat. At yung mga luma niyang gamit ay iiwanan na sa dati na lang bahay, kasi para bang naniniwala sila sa yung mga negative na nangyari sa lumang gamit, na gusto nila iwanan nila kung ano man yun, iiwanan na nila yung mga negative na nangyari sa mga gamit na yun, sa mga lumang kagamitan sa bahay. Yun ang pinaka-paliwanag niya kapag naglilipat ng mga bahay o yung mga bagong bahay, mga Hapon dito sa Japan. So ganun yung parang talagang as in na ang kon nila sa mga malas. I-share ko lang itong mga ito para kahit paano magtataka kayo, ang daming gamit yan, bakit hindi kinukuha, diba? Tataka kayo bakit may mga Hapon na hindi basta-basta kumukuha ng mga gamit, lalo na napakabago pa. So yan po yung pwede kong may share na sagot, lalo talaga ang mga Japanese pagdating ng naglipat ng bahay, yung mga yan iniiwanan na lang, tapos yung mga ayos ng bahay ay inilalagay sa mga basurahan dyan na lang nila inilalagay. So kaya napakaraming gamit dyan na makikita mo talagang as in pwede pa, na hindi ka sa Pilipinas pag naglipat ng bahay as in lahat hakot, walang may iiwan, di ba? Kasi nga sayang naman. So yun po talaga ang parang kultura ng mga Hapon. So paano? Hanggang sa muli. Pagdating nyo dito, huwag kayo basta-basta kukuha ng mga gamit sa basurahan, lalo't may mga sticker. So paano? Hanggang sa muli. Salamat.